Yeah, pray tayo. Father in heaven, thank you for this morning that you have given us. Thank you for another day, another opportunity for us to listen to thy word. May you once again open our hearts and minds so that we could be able to gain some instructions from you. May you continue to use your servant as your spokesperson, mouthpiece of your oracles and truth. And as we study our topic for today, may you once again give us wisdom and knowledge so that as we will not only listen to your word, but we will apply in our daily lives what we are going to hear this morning. And all these things we pray in Jesus' name. Amen. Dito tayo sa Mark chapter 11. Mark chapter 11 verses 12 hanggang 14. Yan. Minsan hindi ko alam kung yung mga tinuturo ko kung naituro ko na ba o kung paano sa mga Bible study. No, pero okay lang din naman no, kung sakaling maulit. Mas ma-emphasize, maidiin sa atin. No, sabi dito sa verse 12 muna, kinabukasan, pagkagaling nila sa Betanya, siya ay nagutom. Ang Panginoon yon, nagutom siya kasi nasa katawan siyang tao eh. No, at nang natanaw niya sa di kalayuan ang puno ng igos na may mga dahon, siya ay lumapit. Baka sakaling siya ay makakita ng anuman doon. Ngunit nang ito ay nilapitan niya, wala siyang natagpuan maliban sa mga dahon, sapagkat hindi pa panahon noon ng mga igos. At nang nagsalita si Jesus, sinabi niya sa puno, mula ngayon, walang sino man nawa ang makakain ng iyong bunga magpakailanman. So tignan natin ngayong umaga na ang Panginoon ay may hinahanap sa atin. No, ito ay isa sa mga kwento na kagaya ng pinag-aralan natin noon tungkol sa parable of the sower. Na pagkatapos mong mabasa yung kwento, para bang, oh, ano na? Kuya Kim, ano na? No, pastor, ano na? No, kasi nga, tapos na yung kwento, parang ganun lang. So, ano bang mga blessing na makukuha natin dito? So, ang katotohanan na gustong ipakita ng kwento, ang Diyos ay naghahanap. Meron siyang hinahanap sa atin. At itong hinahanap ng Diyos sa atin, bagamat pangit pakinggan na parang demanding, pero ganun talaga. Pero sa magandang paraan. Hindi yung nagde-demand na kahit wala ka nun, ay pipiliting pigain ka. No, kasi ang idinedemand sa atin ng Diyos ay kung ano yung mga bagay na meron tayo. Kaya nga, pagdating doon sa pagbibigay, hindi palakihan eh. Naaalala nyo yung widow woman, di ba? Na ipinagkaloob niya yung kanyang 2 mites, yung 2 barya na meron siya. At yun yung binigyan ng commendation ng Panginoon kaysa doon sa mga nagbigay ng ang lalaki. Pero ang daming natira sa kanila. Samantalang yung babaeng balo, ibinigay niya yung lahat. And so, yung kung anong meron tayo, yun lang yung sisiya sa atin ng Diyos sa atin. No, kaya nga pag may mga kakayanan tayo, dapat talaga yun ipinapagamit natin sa Diyos. No, hindi niya naman pipilitin yung wala eh, 'di ba? Kaya pag wala kang ibibigay, wala kang ibibigay na time, na talent o na treasure o testimony, eh ba't niya hahanapin sa iyo 'yon? O yun yung kagandahan, no? Pero pag meron, eh, talagang gusto niya na dapat ibigay natin. So dito sa kwento ay naandun yung puno ng igos, yung fig tree, no? So madahon. Nung ang Panginoon ay nagutom, so lumapit siya, nagbaka sakali siya na may makukuha siyang bunga. Pero wala siyang nakuhang bunga. Bakit walang bunga? Kasi hindi pa panahon para sa igos na magbunga. Para bang, o bakit ka maghahanap ng bunga? Hindi pala panahon. Kasi may mga puno na seasonal. So pag seasonal yung bunga, o yung puno, hindi palaging nagbubunga. No, so nagbabaka sakali ang Panginoon. At nung wala siyang
makitang bunga, sinumpa niya yung puno. Siguro sasabihin ng puno, "Unfair ka, Panginoon. Hindi pa panahon para magbunga ako. Nung wala kang makita, ay sinumpa mo na ako." No? And so, para bang, oo nga naman, no? Maiisip natin, hindi pa panahon para magbunga, eh bakit nung wala siyang makuha, eh sinumpa niya? O kasi nga, nagtuturo siya dito ng ano, naging object lesson yung puno ng igos. No, na ang tunay na tinuturuan niya yung mga disciple. At sa pagkakataong ito, ang tunay na gusto niyang kausapin dito ay tayo na mga mananampalataya na ang Diyos eh naghahanap siya. No, may hinahanap siya sa atin. Nakagaya din doon sa sitwasyon ng mga Pariseyo nung sila ay gustong magpabaptize na siguro ilang beses ko na rin nabanggit dito na ayaw ni John the Baptist, bautismuhan sila kasi kailangan ng fruit of repentance. Kailangan merong manifestation ng conversion. Kasi ang mga magpapabautismo ay yung dapat na-convert na muna. Nagkaroon na muna ng desisyon na magpaligtas kay Kristo at sumunod sa Kanya. Hindi lang para ma-identify kayo sa karamihan. Kasi gusto nyo na since na ang marami ay nagpapabaptize, kami rin para pare-pareho tayo. No, para maging mabango ang pangalan nila sa mga tao. Na sila nagpabaptize, tayo din nagpabaptize. So, belong tayo sa kanila. Identified tayo sa kanila. Pero ayaw pumayat ni John the Baptist kasi naghahanap siya ng fruit of repentance. At yun yung hinahanap din sa atin ng Diyos. Na kung talagang nag-decide tayo na sinunod ang Diyos sa buhay natin, kailangang makita yung bunga no nung ating pagre-repent, no, kailangan magkaroon tayo ng repentant heart. Yung bang halimbawa, merong isang taong sinita ka, o bakit mo ninakaw ba't mo kinuha yung pagkain ko? Tapos sabi niya, tama lang na kinuha ko yun. No? Imbis na mag-sorry. Tapos sabi niya, tama lang na kinuha ko yun. No? Kasi hindi ka karapat dapat doon, di ba? O kaya may ginawa siyang masama. Eh natuwa pa siya, no? Pasalamat ka, yun lang yung ginawa ko sa'yo. Dapat mas matindi pa doon. Di ba nakakaasar yung walang repentant heart? Na bistado na nga, no? Parang yung nakita ko sa YouTube dati. Kasi gumapang yung kamay ko. Parang hindi niya sinisi yung sarili niya, yung kamay niya. No? Hindi imbis sana na mag-sorry siya para yung ginawa niya ng masama ay sana kahit papaano, 'di ba, mabagbag yung damdamin. Hindi. And so, ganyan minsan yung mga mananampalataya. Nasabi nila, tinanggap nila ang Panginoon, nag-testify sila, tinanggap nila ang Panginoon, pero walang bunga ng pagsisisi. No, para bang okay lang sa kanila yung mga kasalanan. Hindi nagbago. No, hindi nangyari sa buhay nila yung sinabi sa 2 Corinthians 5:17 na ang sino mang na kay Kristo, bagong nilalang. No, lumipas na yung mga bagay na dati. And behold, no, siya ay naging bago. Pero hindi ganun ang nangyari. Kaya ang Panginoon, naghahanap siya ng fruit of repentance. Hinahanap din niya yung mga totoong mananamba. No, since na ang Diyos, naghahanap siya ng bunga sa igos, gustong ipakita sa atin na itong mga bagay na to, hinahanap niya rin sa tao. Yung tunay na mananamba. No, doon sa pagkakataon na ang Panginoon ay merong nakakwentuhan na Samaritan woman na umiigib ng tubig. No, na tinuruan ng Panginoon kung paano makamtan niya yung spiritual water na ang sino mang iinom nito hindi na muling mauuhaw. No, nung ipinapaliwanag ng Panginoon yung tungkol sa kanya na pag tinanggap ay hindi na muling mapapahamak pa, no, ang itinuturo niya doon yung eternal life, yung assurance of salvation na pag nakamtan mo siya, hindi na mawawala sa kanya yun. So ang babae, nagtataka kasi Samaritan siya, pagkatapos Hudyo ang Panginoon, bakit nakikipag-usap sa kanya? Eh samantalang dapat bawal yon sa Panginoon. No? So hanggang sa matalakay yung tungkol naman dun sa pananambahan na dito sa Jerusalem, dito sumasamba yung mga lahi nila, tapos sa kabila naman dun sumasamba yung
sa lahi naman ng Panginoon. Pero may sinabi doon yung Panginoon sa verse 23 ng John chapter 4. John chapter 4, verse 23, na kumbaga pagdating sa pananambahan, darating yung time na wala na yung specific place na para doon ka pa sumamba at hahanapin mo pa yon. Sabi sa verse 23, subalit darating ang oras at ngayon na, no, na ang mga tunay na mananamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga sumasamba sa Kanya sa gayong paraan. So, hindi na kailangan pa na dapat ah, punta ka sa isang specific na lugar at doon ka sasamba na hindi ka pwedeng manambahan sa lugar na to. No, ang Diyos ay Espiritu at sila na sumasamba sa Kanya ay dapat sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. So pag hinanap ng Diyos yung tunay na mananamba, ito yung mga sumasamba sa Kanya na kahit saang lugar pwedeng manambahan. Hindi yung parang merong isang special na church na dito mas mabisa ang panalangin. No, kami noon nung mga bata pa kami, natatandaan ko, sinasadya namin yung Antipolo, taga Parañaque. Ayun lang naman yung Baklaran, na kung tutuusin, maraming gustong pumunta doon, mga taga-ibang lugar. No, anong punto? Pag malayo ka sa lugar mo, parang nagiging special yung church. Pero pag kapitbahay mo lang, hindi. Parang ganun. Kaya punta kami sa Antipolo. Tapos yung mga taga-Antipolo, mga taga-Rizal, taga-Taytay, taga-Tanay, pupunta ng Baklaran. Samantalang malapit na sila sa Antipolo. No? Parang minsan ganun yung tingin ng tao. No? Yung mga taga dito, pupunta pa ng Manawag, ayan na nga yung simbahan. Para bang mas pabisa pag yung nag-effort ka. No, parang dito din, merong lugar na itinuturing na alam nung Samaritan woman na dito sa Jerusalem, dito sasamba yung mga tao. Pero, ang sabi ng Panginoon, darating yung panahon, at ngayon na ngayon, na ang tao, no, sasamba sa lahat ng dako. Kasi, kung meron ka pang pupuntahan na isang lugar para manambahan, no, na parang yun ay mabisang lugar para ka manambahan, eh, para bang mahahadlangan yung pagsamba ng tao. No, kasi pag sinabing worship, lifestyle yun No, bakit ba merong church, merong specific place para mag-attend? Kasi ang issue naman doon para lumago ka sa pananampalataya. Pero sa lahat ng lugar, pwede kang mag-worship. Pwede tayo mag-worship dito, pwede kang mag-worship sa bahay nyo, at saan mang lugar. Doon sa issue ng pag-worship, kahit saang lugar yun. No, kaya naman merong bahay-sambahan kasi bukod sa kasama na yung pagwo-worship pero para lumago ka kasi sa pananampalataya, no, para tumibay sa pananampalataya. Pero ang sinasabi dito ng Biblia yung ang Diyos naghahanap ng mga tunay na mananamba. Meron kasing mga sumasamba na hindi totoo. Para lang masabi, may religion kami, may church kami, kaya kami sasamba. Yung bang sinasabing pakitang tao. Minsan sisimba yan, tapos pag uwi sa bahay, pag mumumurahin yung mga katulong kasi hindi nakapagluto, no, hindi inayos yung bahay. No, pero kung tunay kang mananampalataya, yung mga kasambahay mo, isasama mo sa church. Hindi mo iiwan lang sa bahay, no? Na para bang kami mabibless tapos kayo hindi. Kasi katulong lang kayo, kasi kasambahay lang kayo. No, kung talaga tayo ay tunay na mananampalataya, gusto mo rin silang isama, no, doon sa mataas na level ng spirituality. Kaya hinahanap ng Diyos yon, yung fruit of repentance, yung true worshiper, at naghahanap din siya doon sa mga tao na handang laging magpasalamat. Di ba merong term sa Kastila na ginagamit, no, yung ingrato, no, yung bang parang hindi ka marunong magpasalamat, no? Pag babae naman, ingrata. So, para bang yung ingratitude kung tawagin, no, na dapat nagpapasalamat ka pero hindi ka nagpapasalamat. Hinahanap ng Diyos yun. At uulitin ko, kaya niya hinahanap sa atin yon kasi alam niya na kaya natin. Alam nating maging worshiper, kaya nating magpakita ng fruit of repentance,
at kaya din nating magpasalamat. Kaya hinanap ng Panginoon yung isa sa mga, di ba, napag-aralan na rin natin siguro minsan yung tungkol sa 10 ketongin, di ba? Na yung isa ay nag-effort para magpasalamat, pero hinanap ng Panginoon yung siya. Ang Panginoon, all-knowing siya. No, isa sa attribute ng Diyos ay yung omniscience. No, na alam niya ang lahat. So, dun sa 10 na pinagaling niya ng ketong, yung isa na bumalik, pwedeng yun lang talaga yung pwede na bumalik. Pwedeng yung 5 o yung 9 ay may mga reason na valid sa paningin ng tao, no? O pwede rin naman na kasi all-knowing nga ang Panginoon, baka yung 4 doon ay valid yung reason kaya hindi sila nakabalik. Kaya pwedeng sabihin ng Panginoon, asan yung 5? Di ba? Pero ang hinanap niya, yung 9. Kasi ibig sabihin, dapat lahat sila bumalik. Eh bakit iisa ka lang na bumalik? And so nagkaalaman na yung isa lang yung merong grateful heart, grateful attitude. Samantalang yung 9 ay wala, nalimutan na. Parang minsan yung ibinili mo ng cellphone nung tinext mo, sabi sa'yo, who you? Walang utang na loob, no? Pagkatapos mong ibili ng cellphone, hindi niya alam na ikaw pala yun yung nagme-message sa kanya. Eh, nakakaano nga talaga, no? Nakakasama ng loob, no? Pag ang tao na ginawan mo ng mabuti, hindi man lang makakapagpasalamat, di ba? Ang Panginoon kasi nagtuturo Nagtuturo ang Biblia ng dapat lagi tayong maging mapagpasalamat. Ang totoo, hindi lang sa mga magagandang bagay. Kaya nga si Job, nung inuutusan siya ng kanyang asawa na sumpain mo na ang Diyos mo at mamatay, ini-insist ni Job na dapat tayong nagtatapat sa Diyos. Kasi hindi lang magagandang bagay ang dapat meron tayo na galing sa Kanya. Kasi pati yung mga pangit na sitwasyon sa buhay natin ay ginagamit yun ng Diyos para tayo ay maging malakas, para maging matatag. 'Di ba? Pag nakapanood kayo ng training ng mga sundalo, matindi. Para bang masyadong ano bang tawag nila doon? Yung parang hindi makatao na eh. Nakita ko yung video ng training ni OJ na syempre pagod na pagod sila doon sa kanilang mga ano ba kasing tawag doon? Yung mga sa training nila. So, mga matitinda, may mga obstacle. And then, nung kailangan na nilang uminom, pinahiga sila. No, pinahiga sila. Tapos yung commandant, may dalang isang timbang tubig, tapos tabo. Binubuhos doon sa mukha nila. Bahala ka ng masalo kung alin dun yung masalo. O isipin mo, no, para bang pag hindi siya nakapaloob doon sa konteksto ng training, parang ba't ganun? 'Di ba? Paiinumin mo yung tao tapos ganun ibubuhos mo sa mukha niya. O kaya naman yung yung babasain mo yung tuwalya, no? Tuwalya mo tapos ipigain mo sa kanila. 'Di ba? No, parang hindi makatao. Pero kailangan nilang maranasan 'yun kasi pagdating sa tunay na labanan, pagdating sa tunay na laban ng buhay, wala nang doon. Hindi ka na igagalang ng mga masamang elemento, di ba? Kaya hindi pwedeng pabebe, kumbaga. And so, yun nga, yung principle nila, train hard, fight easy. Dahil matindi yung training, pagdating ng labanan, sisiw na lang. Pinagdaanan nila yun. Pero pag binaligtad mo yun, wala. No? Yung train easy, maganda yung training, maalwan. Pagdating ng labanan, ang hirap. No? Hindi ka nasanay doon sa mahirap na sitwasyon. Kaya ang sabi ni Job doon sa kanyang asawa, no? Sabi niya doon sa asawa, mangmang, no? Ikaw ay mangmang. Dahil kumbaga, yung sinasabi mo hindi makatwiran. Pero si Job, nauunawaan niya na pati yung mga pangit na sitwasyon sa buhay ay kailangang tanggapin. Naging mapagpasalamat sa Diyos. Hindi siya nagkasala, no, pinuri niya ang Diyos sa buhay niya. And then, ang Diyos ay naghahanap sa atin nung talagang bunga na masasabi.
No, kagaya nung sinabi dito sa John 15:4 and 5. John chapter 15:4 and 5. Since na tayo ay sanga at siya yung puno, ito yung sabi ng Bible sa verse 4 muna ng John chapter 15 na ang sabi dito, mali yung nabuklat ko, nasa Luke pala ako. John chapter 15 verse 4, manatili kayo sa akin at ako sa inyo. Kung paanong ang sanga ay hindi makakapamunga sa kanyang sarili maliban na ito ay manatili sa puno ng ubas, hindi rin kayo makakapamunga maliban na manatili kayo sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Siya nananatili sa akin at ako sa kanya. Siya ay nagbubunga ng sagana sapagkat ang hiwalay, kung kayo'y hiwalay sa akin, hindi kayo makakagawa ng anuman. So, since na nakakabit tayo sa puno, nag-e-expect ang Diyos ng bunga. Ang excuse lang para hindi magbunga ay yung hindi nakakabit sa puno. So, since na tayo ay nakakabit, nag-e-expect ang Diyos ng bunga. At pag nag-expect ang Diyos ng bunga, at pagkatapos naibigay natin ang expectation ng Diyos, may blessing doon. Sabi doon sa John chapter 15 verse 16, John 15:16, hindi ninyo ako hinirang, ngunit ako ang humirang sa inyo at nagtalaga sa inyo upang kayo ay humayo at mamunga at ang inyong bunga ay manatili upang anumang bagay ang inyong hilingin sa aking Ama sa pangalan ko ay ibibigay niya sa inyo. So, di ba? Sabi, anuman ang inyong hilingin, since na kayo ay nagbubunga, kumbaga, bigyan natin ng dahilan ang Diyos para pagpalain tayo. No, bukod pa doon sa mga pagpapalang ibinibigay niya na hindi tayo worthy. Ang tawag kasi doon, grace. Pero bukod doon, hindi lang laging hihintayin natin yung grasya ng Diyos. Na, kahit hindi ako karapat-dapat, binibigyan niya ako ng ganun. May ganun talagang sitwasyon. Na kahit hindi tayo worthy, hindi natin pinag-pray, ibinibigay ng Diyos. Pero, dapat may mga bagay din sa buhay natin na ibinigay ng Diyos kasi worthy tayo doon. Kasi karapat-dapat tayo. Kasi hiniling natin at since na karapat-dapat tayong pagpalain, ibinigay ng Diyos yung ating kahilingan. So kaya, connected sa expectation ng Diyos yung blessing na pwede niyang ipagkaloob. Kasi natuwa siya sa atin. Kung nakita niya yung puno ng igos, ay bunga, hindi sana sinumpa. No? Pero, yun nga, pwedeng unfair doon sa puno ng igos kasi hindi panahon pa para mamunga. Pero hindi naman talaga doon yung issue. Kundi ang gustong ipakita doon ng Panginoon, kayo na nakakita nitong ginawa ko sa puno ng igos, dapat takot kayo na pag hindi kayo nagbubunga, ganyan yung mangyayari sa inyo. No, ang mananampalataya, hindi siya dapat seasonal. Kasi ang sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, be instant, no, in season or out of season. No, dapat nangangaral ka, dapat ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. Malungkot ka man o masaya, may pera ka man o wala, mababa man ang kalalagayan mo o mataas, no? So kahit anong sitwasyon, hindi nakabatay sa circumstances ng buhay, kundi laging nagpapatuloy ang mananampalataya, laging nagbubunga siya, no? Kapanahunan man o hindi. So, sa makatwid, kaya nag-expect ng bunga ang Diyos sa atin kasi hindi tayo seasonal. Hindi mo pwedeng sabihin, wala akong bunga ngayon, Panginoon, kasi hindi pa panahon. No, laging nasa tama tayong panahon. Let's pray. Father, thank you once again for thy word. Thank you for the things that we have just heard. May you continue to bless our hearts and minds for the spiritual things that we always hear. May you continue to bless our specific job for today's work. May you inspire us with the truths that we have just heard. Give us power and strength as we do our specific task. And all these things we pray in Jesus' name. Amen. Okay. I